Ngayon ating buksan ang ating mga banal na kasulatan sa aklat ng Lucas. Ating babasahin ang Luke chapter 9. Luke chapter 9. Basahin natin ang talatang 18 hanggang 27. Tapos tayo tatalon sa talatang 46 hanggang matapos ang chapter, verse 62. Ito ang sabi: Minsan, nang si Jesus ay nananalangin mag-isa, ang mga alagad ay kasama niya at tinanong niya sila, anong sinasabi ng karamihan kung sino ako? Sila'y sumagot, si Juan na tagapagbautismo. Subalit sinasabi ng iba, si Elias, at ng iba na isa sa mga propeta noong unang panahon ay muling nabuhay. At sinabi niya sa kanila, subalit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Pedro, ang Kristo ng Diyos. Subalit kanyang ipinagbilin at ipinag-utos sa kanila na huwag itong sabihin kahit kanino, na sinasabi, ang anak ng tao ay kailangan magdusa ng maraming bagay at itakwil ng matatanda at ng mga punong pari at mga eskriba at patayin at sa ikatlong araw ay muling bubuhayin. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Subalit sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas niya ito. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamit niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala o mapapahamak naman ang kanyang sarili. Sapagkat ang sino mang ikahiya ako at ang aking mga salita ay ikahihiya siya ng anak ng tao pagdating niya na nasa kanyang kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Subalit tunay na sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakalasap na kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos. Verse 46, nagkaroon ng isang pagtatalo sa kanila kung sino sa kanila ang pinakadakila. Subalit dahil batid ni Jesus ang iniisip ng kanilang puso, kumuha siya ng isang maliit na bata at inilagay sa kanyang tabi. At sinabi sa kanila, sino mang tumanggap sa maliit na batang ito sa aking pangalan ay tinatanggap ako. At ang sino mang tumanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin, sapagkat ang pinakahamak sa inyong lahat ay siyang dakila. Sumagot si Juan, Panginoon, may nakita kaming nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan mo at aming pinagbawalan siya, sapagkat hindi siya sumusunod na kasama namin. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kapanalig ninyo. Nang malapit na ang mga araw upang siya'y tanggapin sa itaas, itinutok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. Nagpadala siya ng mga sugo na una sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon ng mga Samaritano upang maghanda para sa kanya. Subalit hindi nila tinanggap siya, sapagkat siya ay nakatutok sa Jerusalem. At nang makita ito ni na Santiago at Juan na kanyang mga alagad, ay sinabi nila, Panginoon, ibig mo ba kami ay magpababa ng apoy mula sa langit upang sila'y tupukin? Subalit humarap siya at sila'y sinaway at sila'y pumunta sa ibang nayon. Ito ang ating susing talata, verse 57 hanggang 62. Habang naglalakad sila sa daan ay may nagsabi sa kanya, ako'y susunod sa iyo saan ka man magpunta. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang mga asong gubat ay may mga lungga, at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugat. Subalit ang anak ng tao
ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. Sinabi niya sa iba, "Sumunod ka sa akin." Subalit siya'y sumagot, "Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama." Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." At sinabi naman ng isa pa, "Ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko." Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, alam kong alam natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 6 verse 33. Na minsan nga kinakanta pa natin ito. Ang sabi roon, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ang totoo, mga kapatid, napakadali nung sabihin. Napakadali para sa atin na banggitin ang mga salitang iyan. Ngunit, tanungin natin ang ating mga sarili. Tanong natin, talaga bang inuuna natin ang Diyos sa ating buhay? O baka naman inuuna natin ang ating trabaho, ang ating sariling kagustuhan. Sinasabi nating tayo ay mga Kristiyano, pero ano nga ba ang ibig sabihin nun sa atin? Totoo ba tayong naglilingkod kay Kristo o naglilingkod lamang tayo kapag convenient para sa atin? O naglilingkod lang tayo kapag maluwag ang ating schedule? Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi isang bahagi ng buhay na maaari nating itabi kapag sobrang abala na tayo. Ang kakapatid, ang paglilingkod sa Diyos ang ating buong buhay. Diyan tayo tinawag ng Diyos. Kaya tanong natin, nasaan ang ating commitment? Maraming beses na nating narinig, nabasa ang katotohanan ito na ating unahin ng Diyos. Naririnig natin ito sa mga pangangaral, paulit-ulit na sinasabi ni pastor, ng ating mga office bearer, na unahin natin ang Panginoon, pero bakit parang hindi pa rin natin nauunawaan ang ibig sabihin noon? Madaling sabihin na inuuna natin ang Diyos, pero kapag dumating na ang maraming mga pagsubok, mga paghihirap, mga problema, at kapag mayroon na tayong kailangang isakripisyo, yung tanong na, sino na ang uunahin mo? Ano na ang iyong uunahin? Tunay nga bang inuuna natin ang Panginoon sa ating buhay? Na kapag may kailangang piliin sa pagitan ng ating pagsunod sa Diyos o ng ating sariling kagustuhan, ano ang pinipili natin? Naglalaban ang kalooban ng Diyos at ang ating sariling kalooban. Tanong natin sa ating sarili,
Mas inuuna ko ba ang luho? Mas inuuna ko ba ang sarili kong kasiyahan? Mas inuuna ko ba ang sarili kong mga plano sa buhay? Mas mahalaga ba sa atin, mas mahalaga ba sa akin ang mayroon akong komportableng buhay kaysa sa pagsunod ko kay Kristo? Iyon ba ang gusto natin? Iyon ba ang gusto mo? Bilang isang Kristiyano? Bilang isang tagasunod ni Kristo? Tandaan natin, mga kapatid, na ang pagsunod kay Kristo ay hindi tungkol sa kaginhawaan. Hindi ito tungkol sa kung ano ang madali o kung ano ang maganda sa paningin natin o sa paningin ng iba. Kundi ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan ng pagtalikod sa ating sarili. Sabi nga nung text, hindi ka na nabubuhay sa iyong sarili. Ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan ng pagtanggap ng pagdurusa. Higit sa lahat, ang pagsuko ng lahat para sa Kanya. Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Seryosong tanong para sa ating lahat. Tayo rito sa Bulacan, maging sa ating mga kapatid na nakatunghay ngayon sa online, nais kong itanong, handa ba talaga tayong maging alagad ni Kristo? Handa ba talaga tayong maging tagasunod ni Kristo? Handa ba tayong talikuran ang lahat ng ibang kapanatagan at kaginhawaan para sa Kanya, para sa kaluwalhatian ng Diyos? Handa ba tayong iwan ang lahat ng ibang gawain para sa isang layunin lamang? Ang layuning iyon ay ang paglingkuran siya sa ating buhay. Handa ba tayong huwag nang lumingon? Pabalik. Ngayon, kung hindi tayo nakahanda, mga kapatid, hamon ito sa atin. Kung hindi tayo handang maging alagad ni Kristo, huwag na tayong patawag na isang Kristiyano. Huwag na nating tawagin sarili nating Kristiyano. Nakakapit sa atin yan ang salita o pangalan ni Kristo. Pag sinabing Christian, follower yan ni Kristo. Alagad yan ni Kristo. Kapag ikaw ay alagad ni Kristo, ayon sa ating binasa, sa ating text, or sa ating binasang scripture reading, hinihingi ng krus ni Kristo ang ating agarang tugon. At yan ang ating ginawang paksa. Hihingi ng kaniyang krus ang iyong agarang o mabilis. Wala nang paligoy-ligoy. Wala ka nang, hindi ka na mag-iisip pa ng idadahilan. Kundi ngayon mismo. Kahit ngayon na nakikinig ka sa pangangaral na ito, sa ilalim nun ay ating bibigyang diin ang tatlong mahalagang punto. Ang una ay isuko ang lahat ng iba pang kapanatagan at kaginhawaan. At ang pangalawa, ituon ang sarili sa isang layunin lamang. At ang pangatlo, huwag nang lumingon, pabalik. Tingnan natin ang una, ating isuko ang lahat ng iba pang kapanatagan at kaginhawaan. Sa ating text, sa verses 52
rather verses 57 hanggang 62, merong 3 tao diyan na lumapit, 'di ba, sa ating Panginoong Hesukristo na nagpahayag ng kanilang kagustuhan na na sumunod sa ating Panginoon. Ngunit sa kanilang pag-uusap, ang nakita natin inilantad ng ating Panginoong Hesukristo ang tunay na kahalagahan ng pagsunod sa Kanya. Yun ang mga binanggit ng ating Panginoon. At una, may isang taong nagsabing, "Ako'y susunod sa iyo saan ka man magpunta." At sinabi sa kanya ni Jesus, ang mga asong gubat ay may mga lungga, at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad. Subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kaniyang ulo. So ang tanong, ano po ang ibig sabihin ng mga salita rito ni Kristo? Rito mga kapatid, ipinapakita sa atin ng ating Panginoon na may mga pagkakataong ang sumusunod sa Kanya ay literal na mawawalan ng tahanan. At meron tayong kilala na patuloy na sumusunod sa Panginoon na nangyari iyon sa kanyang buhay. Na nawalan siya ng tahanan. At sa mga dating mga mananampalataya, ang mga reformers, ang mga mananampalataya noong panahon ng 16th century. At sila ay dadaan sa mga matitinding paghihirap. Ngunit higit pa roon, sinasabi ng ating Panginoon na kung tayo ay lalakad kasama niya, mararamdaman natin na ang mundong ito ay hindi tunay nating tahanan. Doon mo talaga mararamdaman. Kayo, nararamdaman nyo ba? Habang naglilingkod kayo, sumusunod kayo kay Kristo, nasasabi mo palagi, hindi ko to tahanan. Ako'y tagalangit. Magdudulot, yung sinabi ng Panginoong Hesukristo, magdudulot iyon ng hindi komportabling sitwasyon at kawalan ng kapanatagan. Ipinapakita niya o ipinapadaman niya, ipinapahayag niya na ang buhay o ang pagsunod natin sa Kanya ay nangangahulugan ng isang buhay na puno ng pagsubok. Ang buhay dito sa lupa ay puno ng pagdurusa, puno ng pagsasakripisyo. Walang tunay na alagad ni Kristo ang mabubuhay ng maginhawa dito sa lupa. Wala. At kung hindi ka pa nakaranas ng anumang pagsubok, bilang Kristiyano, hindi ka pa nakaranas ng hindi komportable sa iyong pananampalataya, maaaring mayroong mali sa iyong sitwasyon ngayon. Dahil ang pusong tapat sa Diyos ay nahihirapan. Ang pusong tapat sa Diyos ay naghihirap. Naghihirap sa pagmamahal sa mga mahirap mahalin. Naghihirap sa pagbibigay kahit wala nang matira sa iyong bulsa. Naghihirap sa pagsasakripisyo para kay Kristo at para sa kanyang iglesia. Ito ay isang buhay na salungat sa mundo. Punong-puno ng pagod, punong-puno ng pagluha, at bigat ng hindi ka matanggap ng iba. Dahil uusigin ka alang-alang sa pangalan ni Kristo. Ngunit mga kapatid, tandaan sana natin
na walang paghihirap o kawalan ang hindi papalitan ni Kristo ng walang hanggang gantimpala. Ikalawa, tinawag ni Kristo ang isa pa. Sabi niya, sumunod ka sa akin. Subalit siya'y sumagot, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, rito, wag natin mami-misinterpret ang ating Panginoong Jesucristo dahil hindi itinuturo ng ating Panginoon na wag nating bigyan ng kahalagahan o wag nating mahalin ang ating pamilya. Pagkus ang sinasabi niya rito, ang pagsunod sa Kanya ay dapat manguna sa lahat ng bagay. Siya ang pinaka-priority sa ating pagsunod sa Kanya. Kahit sa ating mga personal na mga obligasyon. Maaaring mga hulugan ito ng sakripisyo ng ating oras. Oras sana sa ating pamilya. Dahil sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Minsan, kailangan nating unahin ang kalooban ng Diyos kaysa sa ating trabaho at kabuhayan. May mga pangarap tayo at ambisyong kailangang isuko upang sumunod sa Kanyang tawag. Sa pagtawag niya sa iyo. Maaring mawala ang ilang ginhawa at seguridad natin dahil sa pananampalataya at minsan nga pati ang mga kaibigan at mga mahal mo sa buhay ay maaaring lumayo sa iyo dahil sa pagsunod mo kay Kristo. Ngunit tandaan natin na anumang isinuko natin, wala sa anumang isinuko natin para kay Kristo ang mawawalan ng kabuluhan. Hindi walang kabuluhan o walang saysay ang lahat ng naibigay mo, na naisuko mo, lahat ng isinakripisyo mo, sapagkat ang lahat ng iyon ay mayroong malaking gantimpala sa Kanya. Gantimpala niya na walang hanggan. Ikatlo, may isang taong nagsabi, ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. O sa ibang salita ay, magpapaalam raw muna siya sa kanyang pamilya. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, rito ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesus ay ang hati ang puso. Hati. Divided heart. O yung tinatawag na half-hearted. Kapag sinabi mong half-hearted, ang ibig sabihin nun ay hindi siya perfectly committed. Hindi 100%. Hindi buo. At alam ng mga magsasaka noong unang panahon na hindi ka makakagawa ng tuwid na linya kung panay ang lingon mo sa likuran. Dahil ang isang alagad ni Kristo ay hindi maaaring palaging nakatingin sa iniwan niyang buhay. Yung iniwan mong buhay. Yung dati mong ginagawa.
sa dati mong ambisyon o sa dati mong paraan ng pamumuhay. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi maaaring meron tayong pag-aalinlangan o yung nagdadalawang isip ka. Susunod ba ako? Hindi. Susunod ba ako? Hindi. Ito lang kaya ko eh. Ito lang gagawin ko. Kilala natin si Theodore Beza sa ating mga ama sa pananampalataya. Siya ay isang matalinong scholar at makata. At maaaring namuhay ng marangya bilang isang respetadong guro doon sa France. Ngunit nang marinig niya ang katotohanan ng Ebanghelyo, tinalikuran niya ang kanyang komportabling buhay at buong tapang na ipinagtanggol ang pananampalatayang ayon sa Biblia. Nung lumakas ang pag-uusig laban sa mga protestante sa France, napilitan siyang tumakas patungong Geneva at naging katuwang ni John Calvin sa pagpapalakas ng Iglesyang Reformado. Pagkatapos ng pagkamatay ni Calvin, si Beza ang nagpatuloy ng gawain. Sa kabila ng maraming pagsalungat mula sa iba't ibang panig, mula sa simbahang Katoliko, sa mga politikal na lider, at maging sa mga kapwa protestante na hindi sang-ayon sa kanyang matibay na paninindigan patungkol sa doktrina ng biyaya ng Diyos. Alam niyo na sa kabila ng mga panganib, na sa kabila ng pag-atake sa kanyang pananampalataya. Actually, hindi lang sila na mga mananampalataya noon ang inaatake ang kanilang pananampalataya. Kahit sa panahon natin ngayon, kahit ikaw ay inaatake ng kaaway. Na kahit sa kabila ng lahat ng iyon, buong tapang na sinabi ni Theodore Beza, hindi iniwan ni Kristo ang kanyang iglesia. Bakit ko siya iiwan? Sana masabi rin natin yan. Na hindi ko pababayaan ang iglesia ng Panginoon. Dahil hindi ako pinabayaan ni Kristo na kanyang tupa. At ngayon, nais ko pong iwan sa inyo ang isang mahalagang tanong. Isang tanong na maaaring masakit. Ngunit kailangan natin pag-isipan. Yung tanong na, gaano kalaki ang isinuko mo para sa Panginoon? Maraming nagsasabing mahal nila si Kristo, mahal nila ang Diyos, mahal nila ang Panginoon, ngunit hindi nila kayang iwan ang kanilang mga kasalanan. Hindi nila kayang isuko ang kanilang mga kasalanan. Maraming gustong maglingkod kay Kristo, ngunit inuuna nila ang kanilang mga pangarap, inuuna nila ang kanilang trabaho, inuuna nila ang kanilang sariling kasiyahan. At maraming dumadalo sa simbahan na hindi buo ang kanilang loob sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Mind you, ibinigay ng buo ni Kristo ang kanyang buhay para sa iyo. Ikaw, dun sa tatlong tao na lumapit sa Panginoon, nasan ka? Nasan ka dun? Sa tatlong lumapit
kay Yesu Kristo? Isa ka ba sa mga nagsasabing susunod, pero nagdadalawang isip pa? Isa ka ba sa mga nais maglingkod, pero inuuna ang ibang bagay? Mga kapatid, tandaan niyo po. Tandaan natin ito. Walang murang pagsunod kay Kristo. Naintindihan niyo po? Walang murang pagsunod kay Kristo. Masakit. Masasaktan talaga tayo. Ang pagsunod sa Kanya ay nangangailangan talaga ng maraming sakripisyo. Ngunit alalahanin natin na anuman ang isuko natin para sa Panginoon ay walang hanggang gantimpala naman ang kapalit. Pangalawa, ituon ang sarili sa isang layunin lamang. Mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Ano ba talaga ang mahalaga sa buhay na ito? Ano ang tunay na halaga na may halaga sa harapan ng Diyos? Ngayon, isipin natin rito sa ating pinag-aaralan si Kristo na patuloy na naglalakad patungo sa krus ng Kalbaryo. Tapos mayroong biglang lumapit sa Kanya na isang lalaki at Kanyang sinabi, "Sumunod ka sa akin." Bigla siyang tumingin sa isang lalaki at Kanyang sinabi, "Sumunod ka sa akin." Ano kaya ganun yung maging senaryo sa atin? Biglang si Kristo mismo nakausap mo at lumapit sa iyo at sinabi niya, "Sumunod ka sa akin." Ulit ang sagot ng lalaki, "Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama." Ito ay masasabi nating hindi malambot, hindi magaan, kundi mabigat at matalim na parang tabak ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya doon sa lalaki, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Ang ikalimang utos ay nagsasabing, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At kabilang doon ay ang pagbibigay ng respeto, pagbibigay ng halaga at pangangalaga sa kanila. Mismong ang ating Panginoong Hesus, rito ay kinundinan niya ang mga relihiyosong pinuno na gumamit ng tradisyong korban upang umiwas sa pagtulong sa kanilang magulang na mababasa natin sa Matthew chapter 15 verse 3 to 6. At bukod roon, ayon sa mga rabay, ang paglilibing sa magulang ay isang mahalagang tungkulin, higit pa sa pag-aaral ng kasulatan. Ngunit meron tayong dapat makita o mapansin rito. Hindi sinabi ng lalaki na patay na ang kanyang ama. Na kung totoo yun, kung patay na nga yung kanyang ama at sinasabi niya, hayaan mo na ilibing yung aking tatay. Na sinasabi niya ron, na kung totoo yun, wala siya sa daan kasama ni Jesus. Kundi nasa kanilang tahanan, inaasikaso ang burol at libing. Ang totoo, ang sinasabi ng talatang iyan, hinihingi niya kay Jesus, yung lalaki, hinihingi ng lalaki kay Jesus na pahintulutan siya, na ipagpaliban ang kanyang pagsunod hanggat hindi namamatay ang kanyang ama. Ipinapakita nito sa atin na baka hindi pa natin nauunawaan ang sinasabi o ang kahalagahan nito, ang tawag sa atin ni Kristo. Hindi ito nangangahulugan na walang malasakit o walang puso ang ating Panginoong Hesus.
Sa halip, sinasabi niya na ang tawag ng Diyos ay may agarang pangangailangan, hindi sa anumang obligasyon sa mundong ito. Again, anong sabi niya? Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Ang ibig sabihin, ang mga patay sa espiritu ang mag-aasikaso ng mga bagay na panlupa. Ngunit ikaw na Kristiyano, na may buhay, na buhay sa Diyos, ay may mas malaking tungkulin, mayroong mas dakilang tungkulin. Ano yon? Ang ipahayag ang kaharian ng Diyos. Alam natin na tinawag tayo ng Panginoon upang ating ipahayag, ipalaganap ang mabuting balita. Ngunit madalas, ang ating pagnanais sa kaginhawaan at seguridad ang nagiging hadlang sa ating pagsunod. Rito'y maaalala natin ang parable of the sower sa Luke chapter 8, na dooy may mga binhing nahulog sa tinikan na sumisimbolo sa mga taong nakarinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi ito lumago dahil sa mga alalahanin, dahil sa kanilang kayamanan, dahil sa kanilang kalayawan ng buhay. Kita natin yon sa verse 14. At hindi ba't ganito rin ang nangyayari sa atin? Nangyayari sa maraming hindi makasunod kay Kristo dahil mas mahal nila ang sanlibutang ito kaysa sa Kanya. At ang labis na pagkapit sa seguridad at ang siyang sumasakal sa ating kahandaang magsakripisyo para kay Kristo. At ito'y maituturing nating isang malaking trahedya, lalo na kung ang mabuting balita ang nakataya, ang kaharian ng Diyos. Ang ating buhay sa mundong ito, ang totoo ay maiksi, parang bula. Pagdakay biglang mawawala. Ang impyerno ay totoo at maraming kaluluwa ang nasa bingit ng kamatayan. Kaya naman nais nating magkaroon ng pusong handang magsakripisyo upang maihatid ang ebanghelyo sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Kaya mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang hindi natin kayang isuko upang ang iba ay makarinig ng ebanghelyo at maligtas? Ano sa ating pag-uugali ang kailangang mabago upang mas maging tapat tayo sa ating misyon? Lagi sana nating tandaan na ang pinakamabisang gawain ng ebanghelyo ay dapat magsimula muna sa ating sariling puso bago ito maipahayag sa ating kapwa. Ikatlo, huwag na lumingon pabalik. Gaano ba natin kamahal si Kristo? Seryosong tanong. Kung talagang mahal natin siya, bakit tayo mahilig sa salitang hayaan mo muna? O mahilig tayo sa salitang, pero Panginoon, susunod ako sa iyo, Panginoon, pero may trabaho pa ako eh. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon, pero baka maubos oras ko. Ipapangaral ko ang iyong kaharian, Panginoon, pero ang dami kong responsibilidad. Ang dami nating dahilan. Para tayong yung lalaking lumapit kay Jesus na nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon, pero hayaan mo muna akong magpaalam sa pamilya ko. Anong sagot ni Jesus? Walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Sa madaling salita, kung gusto mong sumunod kay Kristo, hindi ka dapat lilingon-lingon. Again, isipin natin ang isang taong nag-aararo sa bukid, na kung palingon-lingon siya, anong mangyayari? Magiging liku-liko ang daan.
na yung linya magiging magulo at ganun din ang buhay natin kung palagi tayong may pero, Panginoon. Isipin natin rito si Kristo. Hindi siya nagpero, Ama. Diba? Hindi niya sinabi sa kanyang ama, Ama, ililigtas ko sila pero, teka muna, baka masakit O kaya, Ama, susunod ako sa iyo pero baka mahirap. Hindi ko kaya. Wala siyang ganong sinabi. Bagkus, dumiretso ang ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya nagsabing, time out. Nung nasa krus siya, di niya sinabi, tama na! Ayoko na! Masakit! Baka pwede magpahinga muna. Wala siyang ginawang contingency plan o plan B. Bagkus, isang direksyon lang ang tinahak niya, iyon ay patungo sa pagsasakripisyo ng kanyang buong buhay para sa iyo, para sa akin, para sa kanyang minamahal na iglesia. Kaya ang tanong, tayo kaya? Nagpaplano pa? Tayo nga totoo lang, nagpaplano pa tayo kailan tayo magiging seryoso sa pagsunod sa Kanya. Nagpapaliban o nagpapatumpik-tumpik pa tayo kung kailan natin talaga uunahin ang Diyos. Na minsan, mas mahal pa natin ang Netflix kaysa sa panalangin. Mas nauuna ang cellphone kaysa sa Biblia. Mas inuuna ang karir kaysa sa gawain ng Diyos. Mas inuuna pa ang gala o pamamasyal kaysa sa pagsisimba. Mas inuuna ang social media kaysa sa pakikinig ng salita ng Diyos. At kapag tinawag tayo ng Panginoon, sinasabi natin, saglit lang, Panginoon. Hayaan mo muna, Panginoon. Sinasabi natin, pero Panginoon, may gagawin pa ako. Pero mga kapatid, pag si Kristo na ang tunay talagang tumawag sa atin, wala nang saglit lang. Ngayon, kung may pumipigil sa iyo o sa atin, sa ating paglilingkod kay Kristo, kahit ano pa yan, bitawan mo. Kung ang mga kasalanan mo ang siyang humihila sa iyo paatras, talikuran mo. Kung ang takot mo ay humahad lang sa paglilingkod mo, labanan mo. Si Kristo ang dapat nating tignan, hindi ang mundo. Si Kristo ang dapat nating sundan, hindi ang sarili nating plano. Si Kristo ang dapat nating ipahayag, hindi ang sarili nating agenda. Huwag tayong lumingon. Wala nang pero, Panginoon, dahil ang krus ni Kristo ang nagtutulak sa atin upang tayo ay sumulong. Ang sakripisyo niya ang nagbibigay sa atin ng tapang upang tayo'y makasunod. Ang tagumpay niya laban sa kasalanan at kamatayan ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat umatras. Kaya mga kapatid, bitawan natin ang lahat para kay Kristo. Ipahayag natin siya, ipamuhay natin siya, at huwag na tayong lingon pa. Sa harapan ng kanyang krus, hindi na tayo dapat magtanong ng ano ang mawawala sa akin? Kundi ang dapat nating itanong, ano pa ang hindi ko na ibibigay sa Kanya? Wala nang ibang dapat unahin, kundi si Kristo lamang. Kaya ngayon mismo gawin natin ang desisyong tumugon sa tawag ng Panginoon. Hindi bukas, hindi mamaya, hindi sa ibang araw, kundi ngayon. Sinasabi niya sa iyo, sa kanyang mga salita, sumunod ka sa akin. At sabihin mo, oo, susunod ako. Amen. Tayo madalangin sa Diyos. Kapangyarihan naming Diyos, salamat po sa salita na ito na aming pagbulay-bulayan.
Nawa ang mga salitang ito ay tulungan kami na maisa pamuhay. Na sa aming sarili marami kaming mga pagkukulang, subalit ikaw na aming Diyos ang siyang nagbibigay sa amin ng sapat na biyaya upang aming magampanan ang aming mga tungkulin, aming pagsunod sa iyo, na ikaw na siyang tumubos sa amin. Patawarin kami, O Diyos, sa lahat ng ito. Patuloy mo kaming samahan, ilayo sa lahat ng masama. Sa pangalan ni Jesus. Amen.